Ang ngalan ko ay Lacan Leo. Tawagin mo akong guro dahil may ituturo ako sa iyo kung isa kang lalaki at napadpad ka sa video na ito. Consider yourself lucky. Nitong nakaraan I made a poll kung saan kayo mas nahihirapan ni Master ang 5 pundasyon sa pagiging high value man. At makikita sa resulta nito na sexual discipline ang nangunguna. Kaya naman, makinig ka. What you are about to learn will completely change the way you look and interact with women. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa sexual discipline. Ano nga ba ito at bakit mas mataas ang porsyento mong maka-attract ng babae kapag meron kang sexual discipline? You see, ang mundo ay umiikot sa 2 bagay lang: mamuhay at magparami. We are here to survive and reproduce upang magpatuloy ang saling lahi ng sangkatauhan. Iyan ang dahilan kung bakit mayroong mga sexual urges o yung bugso ng pagnanasa o mas kilala bilang libog sa katawan. It's a natural human instinct at hindi ito masama. Sexual urges will always be there. Hindi mo yan kayang alisin. Lalo na kung bata ka pa, hihina lang ito pagtanda mo, ngunit hindi mawawala. Ngayon, gaya ng nabanggit ko, sexual urge is not a bad thing. Hindi ito masama, bagkus isa itong pangangailangan para magparami. Nagiging masama lang ito kung wala ka ng kontrol dito at nilamon ka na ng libog. Sisirain ka nito. It will destroy your masculinity kapag hindi mo ito na kontrol. Ngayon, may 5 magagandang benepisyo ang pagkakaroon ng sexual discipline. Kung ano-ano yun, tapusin mo ang video na ito at umunawang mabuti. Like and subscribe if you find this content interesting. Number 1, becoming attractive. Oo, tama ang iyong narinig. Walang duda. Attractive sa mga kababaihan ng lalaking may sexual discipline. Mga lalaking may kontrol sa sarili nitong pagnanasa. Bakit? Isipin mo. Mas pipiliin ba ng isang matinong babae ang lalaking walang ibang nasa isip kundi kamanyakan? Tingin mo ma-attract sila sa lalaking puro libog ang katawan? Malamang hindi. Kapag lumapit ka sa isang babae at wala kang ibang intensyon kundi matikman ang tahong nito, ramdam ng babae yan. Women instinct kung tawagin. Sa isang tingin lang ng babae, nakakaya nilang malaman ang intensyon ng isang lalaki. Do not underestimate the power of women instinct. You see, kung ano ang nilalaman ng ating isip, nakikita ito sa kung paano tayo kumilos. Our actions is the reflection of our thoughts. Kaya kung puro kahalayan ang iyong nasa isip, madali lang itong makikita sa iyong mga kilos. At hindi mo gugustuhin na isipin ng mga babae na isa kang manyak dahil panigurado, lalayuan ka ng kahit sinong babae. Sa kabilang banda, ang lalaking may sexual discipline ay patunay na may mataas na kontrol sa pagnanasa. Attractive itong tingnan sa mga babae dahil nararamdaman nila na hindi lang kahalayan ang habol mo sa kanila. Women can smell if a man is sexually aggressive at walang kontrol sa pagnanasa. Kaya nga unang tingin pa lang nila, kilala na nila agad kung sino ang manyak at hindi. Kung ayaw mong layuan ang mga babae, magkaroon ka ng sexual discipline sa sarili. Number 2, productive life. Sex is the highest form of satisfaction a man can get. Sumunod ang pagkain. Uulitin ko, highest form of satisfaction. Ibig sabihin, kung lagi kang nakakatanggap ng ganitong uri ng satisfaction, you will be satisfied in life. Totoo yan. Ngunit, ano ba yung punto ko? Makinig kang mabuti. Ang leon na bagong kain at busog ay wala ng gana at dahilan pang manghuli ng usa. He is already satisfied. Busog na siya. Yan lang ang mahalaga.
Same rules apply to humans. Ang isang lalaki na nakakatanggap ng regular na satisfaction, he will be satisfied. Ngayon, masama ba ito o mabuti? Makinig ka. Gaya ng busog na leon, ang isang lalaki na satisfied, nalilimutan ang purpose sa buhay. Nawawalan siya ng ganang magpursige at maghirap dahil may satisfaction na siya. That is the danger of satisfying your sexual urges. You see, kapag natutunan mong kontrolin ang sexual urges mo, you will have a productive life. That's the beauty of having sexual discipline. Ahead ka na agad sa libu-libong lalaki sa buhay kapag meron kang sexual discipline. Why? Dahil sila naghahanapan ng paraan para masatisfy ang kanilang sexual urges. Ikaw, focus ka na sa buhay at sa pag-asenso. Hindi na sagabal sa iyo ang tawag ng laman dahil nagawa mo na itong kontrolin. Diyan pa lang panalo ka na agad sa buhay. If you can control your urges, soon you will win in life. Number 3. Immune to temptation. If you master sexual discipline, girls will automatically respect you. Why? Dahil hindi ka nila basta-basta makokontrol gamit ang ganda at libog. Ang ganitong uri ng lalaki ay ginagalang ng mga babae sapagkat iilan lang sa mga kalalakihan ang kaya itong gawin. Karamihan ay sunod sa libog ang buhay at kung sino-sinong babae na ang tinikman, daig mo ba ang pulutang mabaho na kung saan-saan na isinawsaw? Nakakadiri ka. Proud pa ang mga hangal na yan. Diyan na lang din kasi umiikot ang buhay nila. Nakakaawa. Sa kabilang banda, ang lalaking may sexual discipline ay hindi tatablan ng tukso. Kahit anong puti ng hita at laki ng dibdib, hindi siya rito matutukso. This kind of man is very powerful. 99% ng mga lalaki hindi ito kayang gawin. This man will live a peaceful and genuinely happy life dahil alam naman nating lahat na ang tukso ay kasiraan lang ang dala. Sisirain ang pagkalalaki mo, ang relasyon mo at lalo na ang pamilya mo. Makinig ka, kakausapin kita ng masinsinan. May masakit na katotohanan na kung sasabihin sa iyo. Kung madali kang matukso ng magagandang babae, magiging miserable ang buhay mo. Hindi mo mapipigilan ang kapalaran na ito. Diyan at diyan ka lang pupulutin hanggang sa huli. Magiging malungkot ka. Gaya ni Adan nung wala pa si Eva na kahit nasa kanya na ang buong mundo, hindi pa rin siya kompleto. Kung hindi mo babaguhin ang sarili mo, tatanda kang mag-isa at iiwan ka ng lahat kapag wala ka ng pera. Hindi mo mapipigilan yan kung hindi ka magbabago. Ayusin mo ang desisyon mo. Ikaw ang misyon ko. Number 4. Peaceful mind. Peace is something we all want, ngunit hindi lahat meron nito, lalo na sa taong may malakas na pagnanasa sa laman. You see, ang isang lalaking alipin ng libog ay laging magulo ang isipan. Lagi itong tuliro at nakikipaglaban sa mga bumubulong na boses sa utak niya. Walang kapayapaan sa isip niya, nakakapagod ito at humahantong pa sa depresyon. Without sexual discipline, magulo rin ang diwa mo. At kung wala kang kontrol dito, guguluhin ka pa lalo nito hanggang sa matalo ka at maging sunod-sunuran sa tawag ng laman. Sa kabilang banda, ang lalaking may sexual discipline hindi nababahala sa bagay na ito. Bagkus, ang isip niya ay payapa at kalmado. Advantage ito sa kanila. You see, if your mind is clear and calm, makakapag-isip ka ng maayos, nasa focus at klaro ang mga dapat mong gawin. Mahalaga ito sa mga lalaking may goals na gustong maabot. Mataas ang chance na sila ay magtagumpay dahil hindi sila distracted. Number 5. Financial abundance. If you don't practice sexual discipline,
you will always be poor. Tandaan nyo yan. Ang taong alipin ng libog ay walang kakayahang mag-impok. Gagastos at gagastos yan para masunod ang tawag ng laman. Marami ang ganito at pangkaraniwan na ito. Ang lalaking walang sexual discipline, wala ring kakayahan na magtayo ng maayos na pamilya. Hindi niya ito magagawa. Nakakalungkot. Hindi ka aasenso kung puro libog ang inuuna mo. Dahil kahit gaano pa karami ang salapi mo, mauubos at mauubos ito sa mga maling babae. Dahil sa kalipugan mo, hindi ka makokontento sa isa at walang tahong nasasapat sa iyo. Nakakaawa ka. Ngunit kung may disiplina ka sa pagnanasa mo, magtatagumpay ka sa buhay. You see, mahalaga sa ating mga kalalakihan ang sexual discipline dahil yan ang kahinaan natin. Kung hindi mo ito makokontrol, ikaw ang kokontrolin ito sapagkat sa dami ng babae sa mundo, hindi mo sila matatakasan. One of them can be your greatest companion, but the rest of them are just distractions. Save your money. Do not spend on wrong women. Invest to the right one. Umunawa ang may pandinig. Hanggang sa muli, tapat kong kawal.